Okay, praise God. So, praise God, kung itinawid na tayo ng Panginoon, magmula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan, ganun din naman itatawid tayo ng Panginoon sa kahirapan at sa kanyang kasaganaan. Amen? Hallelujah. Sige po, let's all stand up once again at let's continue to declare our identity in Christ. Dapat alam po natin kung sino tayo at kung kanino tayo, kung sino ang nagme-may-ari sa atin. Amen? Hallelujah. Okay. In Christ, I am alive, anointed, and gifted with supernatural ability to live a godly life. In Christ, I am a recipient of God's great and faithful promises. Sabi mo sa katabi mo, recipient pala tayo. Okay, hindi ba madalang mangyari yan? Kasi ang kadalasan na recipient, yung nasa Pilipinas lang. Amen? Hallelujah. So dapat po tayo muna yung nagre-receive bago po sila makareceive. Amen? Okay, in Christ, I am blessed to be a blessing to my church, family, workplace, and community. In Christ, I am confident that God will finish the good things that He has started in my life. In Christ, I am devoted to pray, study, and meditate His Word every day to prosper and succeed in lives. Gusto po ninyo ng prosperity, success? Amen. Nakasulat po yan sa Joshua 1:8. Ano po? If you will meditate my word day and night, you shall prosper and... Sino po dito yung nagme-meditate ng salita ng Diyos? Amen. Hallelujah. At least may tatlo. Amen. Okay. So in Christ, I am empowered by the Holy Spirit to fulfill my God-given dreams and reach the fullness of my destiny. In Christ, I am protected, and no weapon of the enemy shall prosper against me, for Jesus' blood covers me. In Christ, I am forever grateful for His amazing love, joy, peace, unlimited favor, and overflowing provision in my life and family. Today, I'm going to receive the seed of the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. I feel stronger, wiser, and better. I believe and declare I am abundantly blessed in Christ forever, and no one can change it. Amen. Sige, palakpakan ko natin, Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, you are abundantly blessed in Christ forever. Okay, praise the Lord. Hallelujah. We will be starting a new series about blank space. Alam niyo po, bawat araw, sa bawat umaga, binibigyan po tayo ng panibagong pag-asa, panibagong pag-ibig, panibagong biyaya ng ating po Panginoon. Amen? Hallelujah. Wala pa naman dito yung nangyari na nasabi sa iyo na ito na mangyayari sa buhay mo. So sa bawat umaga ay dapat po ay pahalagaan po natin. Pahalagaan po natin ang ating pong oras, tayo po yung magplano ng maayos, pahalagaan po natin yung ating pong mga relasyon, pahalagaan po natin yung mga trabaho, pinagkakalob sa atin ng Panginoon, at higit sa lahat, mag-ingat po tayo na baka mamaya yung mga bakanting oras ay doon pa tayo bumagsak. Amen? So, sunod po dito yung mga naging estudyante. Ayan. Di ba nung mga bata po tayo, ang ayaw po natin na mga sa ating mga exams, hindi po ba? Pag kami exams, ayaw po natin yung fill in the blanks. Tama po, gusto lang po natin yung matching type, okay, multiple choice, okay, yung may mga binubinugan, may pinipiling mga letter, amen? Hallelujah, ayaw po natin yung fill in the blanks, okay? So, alam niyo po ba na ang mga Pilipino po pala napakahilig, mahilig po pala, ang nais po pala ng mga Pilipino, lalo na po yung mga edad na magmula, yung mga teenager, tsaka yung mga singles, tsaka yung mga magbo-boyfriend, okay? Yung mga, ang gusto po pala nilang maging one day. Marami po palang mahilig na maging astronaut po sa atin. Oh, hindi nyo alam? Almost kalahati gusto po maging astronaut. Okay? Paano nangyari yun, Pastor? Alam niyo po, pagka nagkakagalit po yung mga magbo-boyfriend, ang sinasabi po niya, give me some space. Okay? Okay? Di ba? Okay? So they want to become an astronaut. Okay? So ilan po sa atin dito yung talagang gusto maging masaya sa buhay? Amen. Lahat po tayo, dahil yan po ay talagang
nakaano na po sa atin na tayo naghahanap po tayo ng kasiyahan sa ating bubuhay. Pero napakahalaga po na dapat po ay sigurado po tayo na yung ating ginagawa, yung ating pinupuntahan ay talagang makapagbibigay sa atin ng kasiyahan. Kadalasan po kasi ang mundong ito, meron po mga label na happiness, pero ang kahihinatnan po pala noon ay kapahamakan. Tama po? Yung, limbawa po, yung mga iniinom na nakakalasing, di po ba? Ang nakalabel po, ay, minom ka niya, sasaya ka. Di po ba? Yung kasayahan pa pala nun ay maikli lamang. Okay? Kinabukasan pala masakit na ulo mo. Okay? Praise God. So, ganun din po tayo mga Kristiyano. Minsan dumating po tayo sa panahon na tayo pinagkakaroon ng kalungkutan, we loneliness, emptiness sa ating po mga buhay. Pero ninanais ng Panginoon, ginagawa ng Panginoon yung mga bagay niyo para malaman niya na kung saan ay siya ba ang hahanapin natin? Pag tayo nalulungkot, hahanap tayo ng iba na makapagpapasaya po sa atin. So si Haring David, nakaranas po siya niyan, parang nararamdaman niya na malayo sa kanya ang Panginoon. Pero ang nakakalugod po kay Haring David ay hinanap niya po ang ating po Panginoon. Okay? Sabi po niya, restore unto me the joy of my salvation. Pagka ikaw ay ligtas, ay sigurado merong kalakip na kasiyahan ang ating pong mga puso. Sino po dito yung mga masasayang ngayong gabing ito? Ayan, mukha nga mga nakangiti. Okay? Praise God. Pero si Haring Solomon, na kanya pong anak, ay iba po ang kanya pong hinanap. Sabi po ni Haring Solomon, I said to myself, come on, let's try pleasure. Sabi niya, let's look for the good things in life. But I found that this too was meaningless. Actually, wala pong kausap sa Haring Solomon yan. Ang kanyang pong kinakausap ay ang kanyang sarili. So napakahirap. Pag ang palagi mo kinakausap, ay sarili mo lang. Okay? Kaya minsan humanap ka ng kausap mo, kapatid. Okay? Baka mamaya meron dumating na mga wang-wang, wing, 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 at ikaw ay damputin. Okay? Kaya napakahalaga na minsan ay humanap po tayo ng ating pong kausap. Kasi po, ang unang-una pong tinitira po ng kaaway, yung palagi pong mga nag-iisa. Tandaan po natin, ano po? Pagka mag-isa ka, tsaka kanya titirahin. Kaya nga tayo inutusan ng Panginoon na palagi po tayo magsasama-sama, never neglect the fellowship of the believers. Na kung saan tayo ay nakapagbibigay ng pagpapalakasan, ng encouragement at motivation sa bawat isa para sa ating lakad. Okay? Alam niyo po ba na ang mundong ito ay patuloy naghahanap ng kung ano-anong mga kasiyahan. Okay? $1 billion ang entertainment sa buong mundo. Kasi yun ang kahinaan ng tao, di ba ba? Gusto niya palaging siya ay maging masaya. Sabi ni I said to myself, come on, let's try pleasure. Let's look for the good things in life. But I found that this too was meaningless. Ang paghahanap po ba ng pleasure ay minsan ay baliwala. Wala pong katuturan. Okay? Kaya po, and then the next verse po, so I said, laughter is silly. What good does it do to seek pleasure? Okay, silly. Hindi po yan yung hinahalo sa pagkain. Okay? Silly. Ibig sabihin nun yung kabaliwan. Okay? Laughter. Walang kahulugan. So, baliwala rin. Ano po? Alam niyo po ba si Robin, sino po nakakilala dito? Ayan, si Robin Williams. Sabi niya, I think the saddest people always try their hardest to make people happy. Kasi po, comedian po siya. Hindi po ba? Marami po ako napanood na pelikula po niya. Talaga pong very, very gifted at talented na comedian si Robin Williams. Sabi niya, because they know that it's like to feel absolutely worthless and they don't want anyone else to feel like that. At alam po natin na si Robin Williams, ano pong nangyari po sa kanya? Siya po ay nag-suicide. Dahil naramdaman niya na siya ay walang halaga. Amen? Pero ikaw may halaga ka, kapatid. Hindi mamamatay ang Panginoon para sa iyo kung wala kang halaga. Amen? Jesus died that you may live. Okay? That you may live. At pahalagaan po natin, pahalagaan mo ang iyong buhay. Amen? You are worth dying for. Kaya palagi mong isipin that you are worth living. Okay? Na meron kang buhay na kinakailangan na alagaan. Amen? Para sa kapurihan ng Panginoon. And then after much I thought, ano yung after much I thought? After much thought. Ibig sabihin, sa patuloy na kanya pong pag-iisip, ang kadalasan po nangyayari, hindi po ba sa mga matatalinong mga tao, halos wala na po silang pinakikinggan. Ang pinakikinggan lamang po nila ay ang kanila pong sarili.
Okay? At alam po natin si Haring Solomon, siya po yung pinakamatalino, pinakamayaman. Yun po minsan ang problema pagka naramdaman na natin, na alam na natin ng lahat ng mga naririnig na natin ay baliwala na. Tayo na lamang ang palaging nagiging tama. Amen? Okay, mabuti na lang yung katabi mo, hindi masyadong matalino yan. Amen? At, at nakikinig sa iyo yan. Okay? Hallelujah. Napakahirap pong turuan yung masyado na pong matalino. Di ba? Nagsasalita ka pa lang, meron na kagad sagot. Okay? After much thought, I decided to cheer myself with wine. Unang-unang problema niya, ano po problema niya? Nisip niya masyado siya matalino. Pagkatapos noon, ikalawa problema niya, ang hinanap niya para maglibang ay ano? Wine. Okay. Alak na nakakalasing. Okay? So, napakahalaga, ano mga kapatid, pagkahanapin po natin ang kaligayahan po natin, huwag pong hanapin natin sa kung saan-saan. Hanapin po natin sa salita ng Diyos, hanapin po natin sa Kanya pong presensya. Amen? Okay? So, a person who builds his or her life only on seeking pleasure is bound to be disappointed in the end. So, ibig sabihin, mga kapatid, kung ang palagi po lamang po nating hinahanap ay kasiyahan. Di po ba? Hanap ka na kasi, ay dito, pagka nagpakapyo ka, sasaya ka dito. Di po ba? Hallelujah, medyo lumalalim ka na. Di ba? Parang baliwala yung pakapyo. Punta na lang ako doon sa big small. Okay. Ay, baliwala na rin. Di ba? Sa roulette naman kaya. Di ba? Amen? Hanggang sa lumalalim ang nais mo para sa iyong kaligayahan. Amen? So pleasure seeking is a selfish pursuit. Ibig po sabihin, pagka naghahanap ka ng kasiyahan, is very selfish. Yung nais mo lang, ikaw ang maging masaya. Okay? Minsan, wala ka nang pakialam doon sa mga nalulungkot, di ba? Kahit na minsan, ayaw ng asawa mo, pero tuloy ka pa rin. Di po ba? Okay, mukhang merong, okay. Di po ba? So, ibig po sabihin, pang sarili lamang po yun. Di po ba? Bakit nagtatago ka? Di ba? Pagka may ginagawang kalokohan, nagtatago ka kay pastor. Okay? Tama po? Because it's a selfish pursuit. Di ba? Tinatago mo ang mga bagay na ginagawa mo dahil ang nais mo lamang ikaw ay maging masaya. And then selfishness destroys true joy. Pagka makasarili ka, hindi mo makikita ang tunay na kaligayahan na nais ng Diyos na maranasan mo. Okay? At kadalasan po yung mga tao na namumuhay lamang sa para pasiyahin ang kanilang sarili, ay ang nangyayari po ay ginagamit lamang po nila ang iba para makamit po nila ang nais po nila sa kanila pong sarili. Okay, it's very selfish. Tama po? Sabihin mo, buti na lang hindi ka selfish. Kahit na mukha kang shellfish. Di biro na po. Okay? And then they end up. Ito po nangyayari doon sa mga tao, mga maramot, mga sakim, mga makasarili. Anong nangyayari po sa kanila? They end up with broken relationships as well as empty hearts. Okay? Sisira po yung relasyon po nila. At nasira ang relasyon nila, akala ba nila ang broken heart lang yung pong ibang tao, sila rin po ay broken-hearted. Amen? Hallelujah. Praise God. And then when pleasure alone is the center of life, the result will ultimately be sorrow and emptiness. Kung ang paghahanap lamang po natin ay ang libangan, okay, libangan, puro libangan, hindi, nahanap ko lang yung kasiyahan ko. Di ba? Darating ang araw, yung kasiyahan na yun ay lalayasan ka na at ang papalit nun ay kalungkutan. At pagiging ulila. So palagi po natin tandaan, mga kapatid, people are more important than things. Tandaan po natin na yung katabi mo, mas mahalaga yan. Okay, sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka pala. Okay, mamaya, isasanla na kita. Okay. The greatest joy is when we share God's pleasure with others. Alam niyo po ba, yung pinaka masayang tao ay yung tao na palagi pong sineshare yung kagalakan ng Diyos sa ibang tao. Okay, kaya we are all here, hindi po ba? Hindi po ba? Sino po dito yung pagka nag-church ka, sumasaya ka? Oh, parang yung mandirito, malulungkot yata ito pagka nag-church. Okay. Amen. Sino po dito talaga yung masaya pagka nasa church siya? Amen. Praise God. Dahil po sa presensya po ng Diyos, there is fullness of joy. Amen. Hindi po magkakamali ang sinasabi po ng Biblia tungkol po sa
kasiyahan. Okay? 10 years. Okay? Kaya pong pastor po ninyo, kahit na magsi-60 na, di ba ba? Mukhang 50, 10 years ago. Okay, praise God. So, naano niyo po ba, pagka namumuhay ka lamang sa pleasure, yung enjoyment mo, parang napapawasan? Di ba? Parang kinakailangan mo ng mas matinding dosage. Di ba? Naano niyo po yon? Okay? Ganon din po yung kasalanan. Si Haring David, di po ba? Ano sabi kay Haring David? Huwag siyang kakain ng anumang bagay na malapit sa patay. Huwag siya magpapagupit ng kanyang buhok. At siya ay manghihina. Di po ba? At, pero ano pong nangyari po sa kanya? Ang nangyari po sa kanya, sinimulan niya po sa maliit na kasalanan na kung saan ay yung honey, yung pulot na nakita niya doon sa patay na na leon na kanyang pinatay. Kinain niya. Diba? Hindi naman kumulog ng malakas. Hindi naman kumidlat. Hindi naman siya tinamaan. Okay? Wala pong nangyari. Parang baliwala lang. Ganun din po yung nangyayari po sa atin pag puro kasiyahan ang atin pong hinahanap. Okay? So ano na pong kasunod nun? Ang kasunod naman po nun, dumayo na siya. Nakikipagsugal na po siya. At pagkatapos nun, ano po? Na-in-love. Na-in-love kay Delilah. Di po ba? Nabola siya. Okay? At sinabi niya yung sikreto ng kanyang kalakasan at siya po ay ginupitan ng buhok. Okay. Ba't nakatingin kayo sa akin? Pag-usapan yung buhok. Okay. So ano pa nangyari? Pagkatapos po nun, ay siya po ay nanghina. Nanghina po siya at ang ginawa po sa kanya, habang nakita niya na siya ay idinapa ng kanya pong mga kaaway, nakita niya na inaabutan si Delilah na ng pera. Okay. So, ibig sabihin, ibinenta siya ni Delilah at siya ay, si Samson, at siya ay binulag. Di po ba? At nung siya ay binulag, ano po nangyari? Siya po ay parang ginawang katatawanan. So, yun po yung nangyayari pagka pinaglaruan po natin ang kasalanan at ang ninais lamang po natin ay ang kasiyahan natin. Okay? Praise God. Okay, mukhang malulungkot na kayo ngayon. Okay, mukhang marami kayo i-give up ngayon. Okay, praise the Lord. So I also tried to find meaning by building huge homes for myself and by planting vineyards. Alam niyo po, dahil po sinubukan nakikita po natin, yung matalinong tao, ang daming sinubukan para siya ay maging masaya. Sinubukan niya alak, sinubukan niya ang babae, sinubukan niya ang tumawa ng tumawa, na kahit na wala naman nakakatawa, sinubukan niyang kausapin ang kanyang sarili, di ba? Pero wala pa rin pong nangyayari sa kanya pong kasiyahan na hinahanap. And then I bought slaves, both men and women, and others were born into my household. I also owned large herds and flocks, more than any of the kings who had lived in Jerusalem. Ayun po yung nangyayari minsan, mayaman siya ay matalino, yumabang na. Di po ba? Wala po tayong nabasa na kung saan ibinigyan niya ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Ang palagi pong bida ay walang iba kundi siya. Okay? Pagka ang palagi na pong bida sa ating buhay ay tayo ay lalayo ang presensya ng Diyos sa atin. Amen? So napakahalaga po na palaging ang bida po sa ating pong buhay, walang iba kundi ang ating pong Diyos. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, si Jesus ang bida sa buhay ko. Alam niyo po, meron pong isang executive na kung saan ang kanila pong company ay nalulugi na. Okay? At sabi po sa kanya, ibenta na natin yung share mo. Okay? Executive siya eh. Sabi niya, hindi ko ibibenta yung share ko. Bakit? Paano na lang? Pagka ibinenta ko yun, wala na akong kumpanya, wala na akong security guard na magbubukas ng pintuan sa akin, wala na sekretary na magtitimpla ng aking kape, wala na akong driver na magmamaneho para sa akin. Okay? Ang kanya pong kasiyahan ay nasa sa kanya pong posisyon at nasa sa kanya pong mga achievement. Amen? So, anong nangyari? Since palugay, wala po siya nagawa kundi ibenta rin po yung kanya pong kumpanya. At ang nangyari, since ang kanya pong kasiyahan ay nandoon sa kanyang posisyon, ang kanya pong kaligayahan ay nandoon sa kanyang posisyon. Okay? So, hindi po nagtagal, mga ilang taon lamang po, siya po ay bumigay na. Okay? So, wag po nating ilalagak yung atin pong kasiyahan sa ano pa mang mga bagay, sa posisyon, sa pera, sa trabaho,
sa tao at sa kahit na kanino po man, ilagak lamang po natin ang ating pong kaligayahan sa ating pong Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Alam niyo ba, meron pong istorya about si Ahithophel. Si Ahithophel po, yung tanda, siya po ay dati pong advisor ni King David. Pero since si King David by that time ay medyo bumabagsak na yung kanyang kaharian, at si Absalom na anak ni Haring David, na kumalaban sa kanya, yun po yung umaasenso. So bumaliktad itong si Ahithophel. Siya po ay sumanib doon kay Absalom. At ang nangyari, since magaling siya na advisor si Ahithophel. Pero minsan, minsan, lahat po ng mga payo niya ay sinusunod ni Absalom, pero minsan po ay hindi po sinunod ni Absalom yung kanyang payo. At yun ay kinasama ng kanyang loob. So, ang nangyari po ay inayos niya yung kanyang mga ari-arian, yung kanyang mana, kanyang mga pamamanahan, yung kanyang pong household, ang kanyang pong sambahayan. At ang nangyari po, siya po ay nagpatiwakal. So, ibig po sabihin, ang kanyang kaligayahan ay nandoon din po sa kanyang pong posisyon. Nandoon sa approval ng mga hari na sundin ang kanyang mga pinapayo. Amen? Kaya sabi mo sa kapatid mo, kahit na walang approval, tuloy-tuloy ka lang. Okay. Kahit hindi ka mabigyan ng day off, okay, tuloy-tuloy ka lang. Okay, huwag kang magre-resign. Okay? Praise God. Okay? And then I collect great sums of silver and gold, the treasure of many kings and provinces. Hallelujah. Collector din po siya. Sa atin po, collector po tayo ng mga, sapatos. Okay? Collector po tayo ng mga damit. Okay. 15 years na, nakatabi pa. Okay. Kahit hindi nakasya sa'yo. Okay. Praise God. Hindi mo ba, meron din pong collector, di mo ba? Collected grades na si Haring Solomon. Akala niya, sa pangungulekta ng mga magagandang mga bagay, pangungulekta ng pera, pangungulekta ng mga mamahaling mga hiyas, doon po siya sasaya. Pero, mga kapatid, hindi din po roon nakasalalay ang ating pong kasiyahan. Amen? So, it is a good thing to have the things that money can buy. But don't lose the things that money can buy. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, napakahalaga na tayo po yung nakakabili ng mga bagay na nabibili ng pera. Pero huwag nating hayaan na mawala yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Amen? Tulad ano yun? Tulad halimbawa ng kaligayahan. Tulad halimbawa ng mababait na mga kaibigan. Katulad nung katabi mo, di ba? Na kung saan ipagluluto ka. Okay? Okay, pinagluto ako ni Karen kanina. Alam niya kasi hindi ako darating. Hindi. Praise God. At kaya yung portion ko, siya na ikuha. Okay, praise God. Hindi, sinabi niya na sa akin yun, kaya lang I have to prepare my message, kaya hindi ako nakapunta. Kaya sabi niya, praise the Lord. Okay, praise God. Thank you, Sister Karen. Okay? And then, alalahanin po natin, napahalagaan po natin yung mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Amen? And then, another thing po, trust God. Pagkatiwalaan po natin ang ating pong Diyos. Let's be contented with what we have. But let us not be contented na manatili lamang tayong ganito. Kinakailangan po, meron po tayong journey, meron po tayong plano, meron po tayong patuloy po tayong nag-i-improve sa ating pong relasyon sa Panginoon, relasyon sa ating pamilya, relasyon sa ating kapwa, at higit sa lahat, relasyon natin sa ating sarili. Okay? Hindi po pwede pinababayaan na lamang po natin ang ating pong sarili. Di ba? Kung nung winter di ka naliligo, dapat summer ngayon, 2 beses ka nang maligo. Okay? Nag-i-improve na tayo. Amen? Okay. So never stop improving, and then find satisfaction in your work. Although na hindi dapat tayo maging alipin ng trabaho, pero kinakailangan maging masaya tayo sa ginagawa natin. Sabi nga ng isang motivational speaker, kung gusto mong umasenso, dapat mahalin mo yung mga bagay na ginagawa mo. Okay? Amen. Pero sa ating pong ministry, never na unahin po natin ang ating pong ministry kesa doon po, wag po nating unahin yung ministry kesa sa ating pong Diyos. Okay? Minsan po kasi nangyayari, mas mahal pa po natin yung ating pong ministry kesa sa ating pong Diyos. Na kung saan pagka wala ka ng ministry, ayaw mo na mag-worship.
So talo, hindi man ako naka-assign. Di po ba? So very important. Na dapat po, mahalin po natin yung king bago sa kingdom. Amen? Hallelujah. So those who love money, sabi sa Ecclesiastes 5, those who love money will never have enough. Kaya hindi po natin minamahal ang pera. Okay? And then, sabi daw, how meaningless to think that wealth brings true happiness. So wala pong kabuluhan, wala pong saysay, walang, hindi po totoo na pagka ikaw ay yumaman, ikaw ay magiging masaya. Actually, napakarami pong mga mayayaman na miserable ang buhay. Okay, hindi na nakakatulog. Okay, paniisip nila, baka yung staff ko, ninanakawan ako. Di ba? Marami mga iniisip, gumugulo sila, paano kaya, saan ko kaya i-invest yung iba ko pang mga pera? Di ba? Napakarami po nila mga iniisip. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na manatili na lang kayo mahirap. Okay? Nais ng Panginoon, ang bawat sa puso sa atin ay umasenso. Di ba? Dahil sabi ng Panginoon, I came that you may have life and have it more abundantly. Ako'y naparito upang kayo magkaroon ng buhay na punong-puno ng kasaganaan. Amen? Hallelujah. Kaya po, pero wag naman po na maging puro pera na lang ang nasa isip mo. Okay? Praise God. Kahit linggo, wala ka ng day off. Okay? Praise God. So, the more you have, sabi dito, the more you have. Alam niyo po ba yung delikado po sa pera? Pagka marami kang pera, dumadami kaibigan mo. Okay? Para tulungan ka. Tulungan na tulungan kang ubusin yung pera mo. Okay? Hindi ba? Ayan po yung kasunod na verse sa 5:11, Ecclesiastes 5:11a. Okay? And then sa 1 Timothy 6:7, sabi dito, teach those who are rich in this world not to be proud. Kaya po, last Saturday po, nag-lunch kami nila JJ. Sabi sa kanya, anak, 3 things. Gusto ko. Akala niyo po, kahit na po nag-lunch kami, meron po kami discipleship. Okay? Be humble. Okay? And then number 2, honor the Lord. And then number 3 is, nakalimutan ko. I don't know if you remember it. Nakalimutan yan. Ano na? No. So honor the Lord. Number 2. And then number 3, next, ko na lang po, sa susunod sabihin sa inyo. Proud and not to, sabi ko, and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God. Ang pagtitiwala po natin ay dapat, hindi sa pera, kundi pagtitiwala po natin ay sa Diyos. Okay? Who richly gives us all we need for our enjoyment. So, ang Diyos po ay nagpapala sa atin. Ang Diyos po ang dapat po natin pagkatiwalaan. Ang Diyos din po nagbibigay po sa atin ng kasiyahan. Amen? So, ang tunay na kasiyahan ay hindi po nagmumula sa mga bagay na ating pong ginagawa, sa mga activities, sa mga pleasures, sa kung ano namang mga bagay na inaalok ng mundong ito. Ang tunay na kaligayahan na talagang hindi mawawala sa iyo kahit ano man ang sitwasyon na yung pinagdaraanan ay ang kaligayahan na nagmumula sa Diyos. Amen? Sabihin mo nga sa mo, gusto ko yun. Amen. So, I was great. Sabi ni Haring Solomon, I was great. Wow. Hindi siya conceited. Hindi po ba? Sabi niya, and increase more than that, and more than all that we were before in Jerusalem. Also my wisdom remain in me. Ano ba ibig sabihin ng wisdom remain in me? Wala po siya na disciple. Nanatili po sa kanya. Kaya po, kung makikita po natin yung lineage ni Haring Solomon, nahinto na po. Dumating po yung kanya pong anak, si Rehoboam. Ang nangyari ay inubos naman lahat ng kanyang yaman. Okay, dahil hindi po niya ito naturuan at nanatili lamang po yung karunungan po sa kanya. Alam niyo po, one of the greatest principle of success, we should be, you can never be successful without finding a successor. Okay, kaya I'm always praying that one day you can all become my successor. Okay. Not inheritor. Okay. Successor kasi. Okay, successor. Ibig sabihin yung mensahe po ng mabuting balita. Di po ba? Patuloy po nating maihayag sa iba. And then, whatsoever mine eyes desired, I kept not from them. Wala na po siyang pagpipigil. Di po ba? So napakahalaga. Kaya po nga po yung prutas ng banal na santong espiritu is self-control. Hindi na po niya pinipigil na kahit na po makita po niya. Okay? Tayo rin po, dapat po meron po tayong pagpipigil sa ating po mga pinanonood. Okay?
Kasi po yung mga bagay na ating po nakikita, ano po nangyayari po dyan? Pumapasok po yan sa ating pong isipan, pumapasok po yan sa ating pong mga puso. Lahat ng bagay na ating naririnig, ganun din. Kasi po, yan po yung gateway para pumasok sa ating puso. Okay? Para pong computer, ang ating po isipan. Meron pong sa computer, Gigo. Okay? Ano po yung Gigo? Hindi mura yun, ha? Gigo. Ang ibig sabihin nun, garbage in and garbage out. Kung puro basura, ang ating ipinapasok, basura din ang lalabas po sa atin. Okay? Kaya pagka meron nagchichismis sa'yo, huwag mong hayaan, di ba, na gawing basurahan yung tenga mo. Di ba? Hi, sister! Tama na, ipag-pray na lang natin, sister. Okay? Tama, kasi po, gagawing basurahan. Di ba yung tenga mo, kaya napakahalaga na tigilan mo na. Okay? Okay. Praise God. Okay, so I withheld not my heart from any joy. Ibig sabihin, hindi na po siya namimili. Basta happenings. Ay, sige. Happenings. Kainan. Sama ako dyan. Di ba ba? Sabi niya, di ba ba? I withheld not my heart from any joy. Di ba ba? Yung pagkain nakakasaya? Di ba ba? And then, for my heart rejoiced in all my labor, and this was my portion of all my labor. Sa ganun din po yung trabaho, nakakapagbigay din ng kasiyahan po sa atin. Tama po? Okay, so lalo na kung ang trabaho mo, mas malaki na sweldo, pero doon ka lang palagi sa CR. Di ba ba? Wow, okay yung trabaho to. Di ba? Ang lakas pa ng wifi. Okay. Okay. Praise God. Sabi nila, then I look on all the works that my hands had wrought. Ibig po sabihin, ang kanyang kaluwalhatian sa kanya pong trabaho ay para lamang puro sa kanya pong kasiyahan. And on all the labor that I had labored to do, and behold, all was vanity and vexation of the spirit, and there was no profit under the sun. So tanong ko po sa inyo, paano niyo po tinitingnan ang trabaho po ninyo? How do you look at your job? Kayo dito, tahimik ninyo dito. Diba? Tinitingnan niyo po ba to just to prove something? Hindi, kinakailangan maging masipag ako. Patutunayan ko sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid. Di ba? Dati kinukutya nila ako, pero mabangon ako. Di ba? You're proving something, di ba? Yung kapitbahay kong yan na palagi ko nilalait, mas malaki pa ang bahay na ipagagawa ko. Di ba? Isn't it? Tama po? Ano po po? Ayan, another view. Ano po ba yung view po ninyo sa trabaho? Maybe a burden? Kabigatan? Ang bihirang trabaho to. Araw-araw. Ganito. Di ba? Gigising ka ng maaga. Uuwi ka ng gabing-gabi. Tapos si pastor, send pa ng send. Basahin ko raw to. Di ba? Burden. Kabigatan ba? Yung trabaho. Ano pa po? What do you view? How do you view your work? An endless ladder. Okay? Yung bang patuloy. Di ba? Ang bato parang walang katapusan. Or maybe an obsession. O baka naman talagang obsessed ka sa trabaho mo. Di ba na talagang love na love mo yung work mo, di ba? Or maybe, the best thing is a blessing from God. Yeah. Ay, pagpapala itong trabaho ito sa akin. Di ba? Tatrabuhin ko, I will always do my best to excel in this job. Pero palagi kong bibigyan ng kaluwalhatian ng Panginoon sa bawat promotion na aking matatanggap. Amen? Okay. So ngayon, I only want to bring you home 3 points. Ano po? 3 points lang po ang gusto kong iuwi ninyo. Know that the pursuit of worldly pleasure don't give lasting happiness. Tandaan po natin mga kapatid na yung libangan, yung akala natin kasiyahan na binibigay ng mundong ito ay makapagbibigay sa atin talaga ng kasiyahan. Hindi po. Si pastor po, mahalos na subukan na lahat. Okay. Inom, tsingtaw.
gimmick, nightclub, sugal, bingo, kwaho, tong-its, sabong. Pero lang madyong, di ko alam yun eh. Pero, wala pong kasiyahan po doon. Cara Cruz, karera ng kabayo. How's that? Okay, pero wala po talagang kasiyahan doon. Okay? And then number 2 po, know that life and works are gifts from God. Yung buhay po natin, regalo. So sa bawat umaga, kinakailangan magpasalamat ka. Trabaho mo, regalo yan. Marami sa San Malo nag-iintay na alisan mo yung trabaho yan. Kaya mahalin mo. Kaya, wag po nating isipin na baliwala yung trabaho po natin, parang walang asenso. Sinusubukan ka lang ni Lord. I don't know, siguro kung nung time na sinubukan din ako ni Lord na trabaho ko, room attendant. Alam natin yan, mahirap ang trabaho, room attendant. Yung likod ko tumutunog na. Opo, totoo. Masakit, nakakaano ng likuran, lalo-lalo na kung nagmamadali ka. Kayo mga room attendant dito, hindi kayo mananatili dyan. Ipopromote kayo ni Lord. Maging tapat lang kayo sa Kanya. Okay? At kahit anong trabaho po natin, there is a promotion. Kaya lang, magtiis po tayo. Kung ninyo dyan, gawin natin na maayos. Amen? And then, ikatlo po, know that God alone can fully satisfy. Siya lamang po talaga yung makapagbibigay po sa atin ng satisfaction. Lahat ng iniisip po natin, pera, yaman, libangan, hindi po tayo masasatisfy dyan. Tanging sa presensya lamang ng Diyos, tayo kakaroon ng tunay na kasiyahan. Amen? Hallelujah. May natutunan mo ba tayo? Praise God. Sino po dito yung gustong magkaroon talaga ng kasiyahan na nagmumula sa Diyos? Sige po, let's all stand up. Hallelujah.